15 taon ng pagtitiis, tinumbasan ng isang gabi ng kataksilan. Sa harap ng aming altar, iniharap ni Ricardo ang kanyang kabit at anak, kasabay ng utos na ibigay ko ang huling sentimong pinaghirapan ko sa Hong Kong. Pinatira sila sa bahay ko. Itinuring akong katulong at nilapastangan ang aking dangal. Ngunit hindi nila alam, sa bawat luhang pumatak, isang matalas na plano ang nabubuo. Sino ang huling luluhod? Ako o sila? Maricel, kailangan ko ang 5 milyong piso. At simula ngayong gabi, dito na rin sila titira sa bahay natin. Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng hiya. Ang bawat salitang binitawan niya ay parang mga piraso ng bubog na direktang ibinaon sa puso ni Maricel. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Maricel ang isang malaking sandok, nagsasali ng mainit na adobo sa isang puting mangkok. Ito ang paboritong putahe ni Ricardo. 15 taon. 15 taon na niyang ginagawa ito tuwing sasapit ang kanilang anibersaryo. Ang hapagkainan ay maayos na nakahanda. May mga kandilang hindi pa nasisindihan at isang maliit na cake na may nakasulat na Happy ika-15 anniversary, my love. Ngunit ang bango ng tuyo, suka at bawang na dati ay nagbibigay sa kanya ng init ng tahanan. Ngayon ay tila amoy ng pagkabulok. Ang kamay ni Maricel ay nagsimulang manginig. Ang sandok na hawak niya ay unti-unting dumulas sa kanyang mga daliri hanggang sa tumama ito sa gilid ng mangkok. Lumikha ng isang matunog na pagtama ng bakal sa porselana na umalingaw-ngaw sa buong kusina. Hindi niya nararamdaman ang init ng sabaw na tumalsik sa kanyang braso. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkamatay ng bawat pangarap na binuo niya sa loob ng mahabang panahon. Dahan-dahan siyang lumingon. Doon, sa may pintuan ng kanilang sala, nakatayo ang kanyang asawa. Hindi ito nag-iisa. Sa tabi ni Ricardo ay isang babaeng mas bata, may makapal na kolorete sa mukha, at may suot na hapit na pulang damit na tila isang insulto sa kabanalan ng kanilang tahanan. At sa bisig ng babae, isang batang lalaki na may edad na 2 taon, ang mahimbing na natutulog. Ang bata ay may mga matang hawig na hawig kay Ricardo. Ang mga matang minsan ay tinitigan ni Maricel ng may buong pagtitiwala. Anong ibig mong sabihin, Ricardo? Ang boses ni Maricel ay halos isang bulong, tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Anibersaryo natin ngayon. Nagluto ako. Naghanda ako. Humakbang pumasok si Ricardo. Hindi man lang tiningnan ang handa sa lamesa. Sa halip, inakbayan niya ang babaeng kasama niya. Maricel, let's be practical. Si Sheila ito at ang anak naming si Junior. Alam mo namang gipit ang negosyo natin. I made some bad investments at kailangan ko ng 5 million pesos para hindi tayo makasuhan ng estafa. I know you have that money. Iyong kinita mo sa Hong Kong nung OFW ka pa. At yung perang iniwan ng mga magulang mo, ibigay mo na sa akin yan para maayos ang lahat. Tumawa ng bahagya si Sheila, isang tunog na puno ng panunuya na humiwa sa katahimikan ng gabi. Ate Maricel, huwag ka na sanang maging madamot. Para naman ito sa ikabubuti ni Ricardo. Saka, kailangan ng bata ng maayos na matitirhan. Masyadong mainit sa apartment na inuupahan namin. Tutal, malaki naman itong bahay niyo at 2 lang naman kayo ng anak mong si Angel dito. Marami pang bakanting kwarto. Ang bawat salita ni Sheila ay parang mga latay ng latigo sa likod ni Maricel. Ang bahay na ito, ang bawat poste, bawat tiles, bawat kurtina ay pinagpaguran niya. 7 taon siyang nagpaalila sa ibang bansa. Tinitiis ang lupit ng kanyang amo sa Hong Kong. Nagtitipid kahit sa pagkain para lang makapagpatayo ng sariling tahanan. At ngayon, ang babaeng sumira sa kanyang pamilya, ang may ganang magdikta kung sino ang dapat manatili rito. Pinaghirapan ko ang perang yan, Ricardo, sabi ni Maricel.
Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig sa galit at pait. Para sa pag-aaral ni Angel yan, para sa kinabukasan natin. At ngayon, hihingin mo para iligtas ka sa kasalanang ikaw naman ang gumawa. At isasama mo pa ang mga ito sa bahay ko? Naging matalim ang tingin ni Ricardo na wala ang huling bahid ng pagkukunwari sa kanyang mukha. Bahay ko rin ito, Maricel. Asawa kita. At tungkulin mong tulungan ako. Huwag kang maging makasarili. Isipin mo ang reputasyon ko. At si Junior, anak ko siya. May karapatan siyang tumira dito. Kung ayaw mong ibigay ang pera, baka makalimutan kong asawa kita at kaladkarin kita palabas ng bahay na ito. Lumapit si Sheila sa hapagkainan, tiningnan ang cake, at walang pakundangan na kumuha na ng isang daliri ng icing at tinikman ito. Masyadong matamis, ate. Parang ang pagsasama niyo ni Ricardo, masyado nang luma at nakakaumay. Pagkatapos ay kinuha niya ang isa sa mga upuan at naupo ng prente. Natila ba siya ang reyna ng tahanan? Ricardo, nagugutom na si Junior. Pakikuha naman ang gamit namin sa kotse at iakyat mo na sa master's bedroom. Doon kami matutulog, ha? Masyadong masikip ang guest room para sa amin. Hindi makapaniwala si Maricel sa kanyang naririnig. Ang master's bedroom? Ang silid kung saan sila nangako ng katapatan sa isa't isa? Ang silid na naging saksi sa lahat ng kanyang paghihirap at pagsisikap? Hindi maaari. Gulat na sambit ni Maricel. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinigilan niya itong pumatak. Ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan sa harap ng mga taong ito. Tumingin si Ricardo sa kanya nang may halong pandidiri. Maricel, maging makatwiran ka naman. Huwag mong pairalin ang pagiging emosyonal mo. Matanda na tayo. Hindi na tayo mga bata para magdrama tungkol sa anibersaryo. Dagdag pa ni Ricardo habang inilalapag ang kanyang susi sa lamesa, direkta sa ibabaw ng greeting card na isinulat ni Maricel nang may buong pagmamahal. Tila may malaking pader na gumuho sa loob ng dibdib ni Maricel. Ang bawat salita ni Ricardo ay parang mga martilyo na dahan-dahang dinudurog ang kanyang pagkatao. Ang master's bedroom. Ang silid na yon, ang tanging lugar na itinuturing niyang sagrado. Doon niya iniyakan ang mga gabing nangungulila siya noong nasa Hong Kong siya. Doon niya ipinagdasal na sana ay maging maayos ang lahat pagbalik niya. At ngayon, ibibigay lang ito ni Ricardo sa babaeng ito? Hindi ko ibibigay ang silid ko, Ricardo. At hinding-hindi ko ibibigay ang perang pinaghirapan ko para lang sa luho ng kabit mo. Ang boses ni Maricel ay bumasag sa katahimikan, puno ng pait at paninindigan. Lumayas kayo. Lumayas kayo bago pa ako tumawag ng mga pulis. Ngunit sa halip na matakot, humakbang palapit si Ricardo. Mabilis ang kanyang pagkilos at bago pa man makaiwas si Maricel, naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ng asawa sa kanyang braso. Ang diin ng mga daliri nito ay tila ba gustong bumasag sa kanyang mga buto. Walang tunog ng sampal, ngunit ang sakit na nararamdaman ni Maricel sa kanyang puso ay higit pa sa anumang pisikal na pasakit. Huwag mo akong subukan, Maricel. Banta ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay nasa harap na mismo ng mukha ni Maricel. Ang kanyang hininga ay amoy alak at panlilinlang. Bahay ko rin ito. At kung gusto mong manatili dito kasama si Angel, susunod ka sa gusto ko. Ibigay mo ang pera o sa kalsada, kayo pupulutin ng anak mo. Papa? Isang maliit at nanginginig na boses ang narinig mula sa hagdanan. Doon ay nakatayo si Angel, ang kanilang 14 na taong gulang na anak. Hawak nito ang kanyang libro. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, habang nakatingin sa kanyang amang nananakit sa kanyang ina at sa ibang babaeng nakaupo sa kanilang hapagkainan. Angel, anak, pumasok ka sa kwarto mo. Mabilis na sabi ni Maricel, pilit na itinatago ang sakit at ang nanginginig niyang boses.
Ayaw niyang makita ng kanyang anak ang ganitong tagpo, ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Ricardo kay Angel, ngunit walang bakas ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Mabuti at gising ka na, Angel. Isama mo na ang nanay mo sa kwarto mo. Doon na muna kayo matutulog. Simula nga ngayon, si Tita Sheila mo na ang gagamit ng kwarto sa taas. Pero Papa, anibersaryo niyo ni Mama ngayon. Bulong ni Angel, ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Bakit may ibang kasama si Papa? Bakit sinasaktan niyo si Mama? Wala kang pakialam sa usapan ng matatanda. Pumasok ka sa kwarto mo. Sigaw ni Ricardo. Ang lakas ng kanyang boses ay tila yumanig sa mga dingding ng bahay, dahilan para mapatalon sa takot si Angel at mapayakap sa kanyang libro. Tumawa ng mahina si Sheila habang dahan-dahang tumatayo mula sa upuan. Hayaan mo na ang bata, Ricardo. Masyado lang siyang pinalaki ng nanay niya na maging madrama. Halika na. Pagod na si Junior. Gusto ko nang mahiga sa malambot na kama. Walang nagawa si Maricel nang bitawan siya ni Ricardo at kinuha nito ang mga maleta ni Sheila upang iakyat sa itaas. Ang bawat hakbang ni Ricardo sa hagdanan ay parang isang saksak sa likod ni Maricel. Pinanood niya ang kanyang asawa na inaalalayan si Sheila, ang babaeng pumatay sa kanyang kaligayahan, patungo sa silid na binuo niya ng may pangarap. Naiwan si Maricel sa gitna ng kusina, sa harap ng hapagkainang puno ng pagkaing wala ng saysay. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa kanyang mga buto. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso, mabigat, masakit, at tila sumisigaw ng katarungan. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa adobo na ngayon ay wala ng init, tulad ng kanyang kasal. Nay! Lumapit si Angel at niyakap ang kanyang ina mula sa likod. Ang init ng katawan ng kanyang anak, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya. Hindi sumigaw si Maricel, hindi siya nagwala. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang laylayan. Sa katahimikan ng bahay, maririnig ang mahinang pag-uusap at tawa ni na Ricardo at Sheila mula sa itaas, isang malupit na paalala ng kanyang pagkatalo sa gabing ito. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang malamig na desisyon ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa bintana, isang babaeng basa ng luha, ngunit may matigas na anyo sa kanyang mga mata. Kinuha niyo ang lahat sa akin sa loob ng isang gabi, sa loob-loob ni Maricel, pero hindi niyo alam, ang bawat sentimong pinaghirapan ko, ang bawat luhang pumatak ngayon. Sisingilin ko kayo ng may interes. Hinding-hindi ko hahayaang maging biktima ang anak ko sa sarili nating tahanan. Tumulo ang isang huling luha sa kanyang pisngi. Bago niya ito pinahid ng mabilis. Sa ilalim ng malupit na liwanag ng kusina, ang dating martir na asawa ay unti-unti nang naglalaho at isang ina na handang pumatay para sa kanyang anak ang nagsisimulang isilang. Paano nga ba lalaban ang isang babaeng wala ng matakbuhan sa sarili niyang tahanan? At hanggang kailan kayang tiisin ni Maricel ang pangaalipusta ni na Ricardo at Sheila bago siya tuluyang sumabog? Ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana ng kusina ay tila isang malupit na saksi sa panibagong umaga ng pagdurusa ni Maricel. Hindi siya nakatulog sa maliit na kama ni Angel. Ang bawat minuto ng gabi ay ginugol niya sa pakikinig sa mga yabag sa itaas. Ang mga yabag na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay tila mga martilyo na bumubasag sa kanyang bungo. Maagang nagising si Maricel para maghanda ng almusal, hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil sa nakasanayang pag-aalaga. Ngunit nang pumasok siya sa kusina, natagpuan niya si Sheila na prenteng nakaupo sa kanyang paboritong silya. Suot ang silk na robe na regalo pa ni Ricardo sa kanya noong nakaraang Pasko. Ate, gising ka na pala, sabi ni Sheila nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Busy ang babae sa pagpindot sa kanyang mamahaling cellphone
habang humihigop ng kape. Medyo matigas ang pagkakaluto ng itlog kahapon, ha? Gusto ni Ricardo, medyo malasado. Ayusin mo naman ngayon. Humigpit ang hawak ni Maricel sa hawakan ng refrigerator. Ang bawat salita ni Sheila ay parang isang patak ng asido sa kanyang balat. Bahay ko ito, Sheila. Hindi mo ako katulong. Tumawa ng malakas si Sheila, isang tunog na puno ng kapal ng mukha na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ate, huwag ka namang masyadong mataas ang pride. Nakikitira ka na lang din naman dito, di ba? Sabi ni Ricardo, wala ka ng pera dahil ipapambayad niya sa utang niya. So basically, servant ka na lang dito para makakain kayo ng anak mo. Eksaktong bumaba si Ricardo mula sa hagdanan, inaayos ang kanyang kurbata. Sa halip na pagsabihan si Sheila, lumapit siya rito at hinalikan ito sa pisngi sa harap mismo ni Maricel. Ang eksenang yon ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Maricel. Ricardo, pagsabihan mo ang babaeng ito. Nanginginig na sabi ni Maricel. Wala siyang karapatang bastusin ako sa harap mo. Tumingin si Ricardo kay Maricel nang may halong inis at pagkabagot. Maricel, ang aga-aga, naghahanap ka ng away. Intindihin mo na lang si Sheila. Nagdadalang tao siya noon, kaya siguro medyo mainit ang ulo ngayon. At saka, totoo naman ang sinabi niya. Kung hindi dahil sa akin, wala kayong matitirhan ni Angel. Pasalamat ka na lang at hinahayaan ko pa kayong manatili dito kahit na alam nating pareho kung gaano kakalamig na asawa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Alam mo ang ibig kong sabihin, malamig na tugon ni Ricardo. Kaya ako naghahanap ng iba dahil hindi mo na ako mabigyan ng anak na lalaki. Matapos mawala ang panganay natin, naging parang tuod ka na. Baog ka na siguro pagkatapos ng pangyayaring yon. Si Sheila, binigyan niya ako ng junior. Binigyan niya ako ng rason para magsumikap. Ang pagbanggit ni Ricardo sa kanilang panganay na anak na pumanaw 10 taon na ang nakalilipas ay parang isang kutsilyong ibinaon sa pinakamalalim na sugat ni Maricel. Ang sakit na yon ay hindi kailanman naghilom at ngayon ay ginagamit pa ito ng kanyang asawa upang bigyang katwiran ang kanyang pagtataksil. Walang imik na tumalikod si Maricel. Naglakad siya patungo sa maliit na bodega sa likod ng bahay kung saan nakatabi ang kanyang mga lumang gamit. Doon, sa ilalim ng mga lumang tela, nahanap niya ang isang maliit na unan. Ito ang unan ng kanyang yumaong anak. Hinaplos niya ang malambot na tela nito, inilapit sa kanyang mukha at pilit na nilanghap ang amoy na matagal na ninyong nawala. Ang bawat himayme ng unan ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng sinumang buhay na tao. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng purong pagmamahal sa gitna ng isang bahay na puno ng puot. Nay, bakit po kayo nandito sa bodega? Tanong ni Angel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ng kanyang ina na nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang lumang unan. Mabilis na pinahid ni Maricel ang kanyang mga luha at pilit na ngumiti. Wala ito, anak. May hinahanap lang ako. Halika na. Mag-almusal na tayo para hindi ka mahuli sa klase. Inalalayan ni Maricel si Angel pabalik sa loob ng bahay, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng mga nagbabagang uling. Pagpasok nila sa sala, isang tanawin ang nagpapatigil sa tibok ng puso ni Maricel. Ang dingding kung saan nakasabit ang kanilang malaking portrait noong ikinasal sila, ang retrato kung saan suot niya ang puting bestida at puno ng pag-asa ang kanyang mga mata, ay bakante na. Sa halip nakita niya ang kanilang wedding photo na nakalapag sa sahig, nakasandal sa sofa, habang si Sheila ay abala sa pagsasabit ng isang bagong frame. Ito ay larawan ni Ricardo, Sheila, at ng batang si Junior na masayang nagtatawanan sa isang parke.
Tila ba sila ang tunay na pamilyang nagmamay-ari ng bahay na yon? Ang salamin ng wedding photo ni Maricel ay may maliit na lamat. Isang biswal na simbolo ng kanyang nabasag na pagsasama. Anong ginagawa mo sa retrato namin? Ang boses ni Maricel ay gumaralgal sa sobrang galit. Ibalik mo yan sa pwesto niya. Tumingin si Sheila sa kanya nang may mapanguyam ng ngiti. Ang kanyang mga kamay ay nananatili sa pag-aayos ng bagong frame. Masyado nang lumaang picture na yan, ate. At saka, hindi na yan ang realidad ngayon. Mas magandang makita ni Ricardo ang bagong pamilya niya, pagkagising niya, para mas ganahan siyang magtrabaho. Huwag ka nang mag-eskandalo, nakakahiya sa bata. Ricardo! Sigaw ni Maricel, ngunit ang kanyang asawa ay lumabas lamang mula sa banyo. Nagpupunas ng muka at tila walang pakialam sa nangyayari. Maricel, hayaan mo na yan. Isang picture lang naman yan, sabi ni Ricardo nang walang emosyon. Saka nga pala, bago ka magreklamo, may iniwan si Sheila na isang basket ng mga damit ni Junior sa laundry area. Labhan mo na lahat yan ngayon. Alam mo namang masela ng balat ng bata. Kailangang kamay ng paglalaba at huwag gamitan ng matapang na sabon. Ano, pinagluluto ko na kayo, pati paglalaban ng anak nyo ay iaasa nyo sa akin. Hindi makapaniwalang tanong ni Maricel. Lumapit si Ricardo sa kanya. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at nananakot. Maricel, isipin mo na lang na pambayad nyo ito sa kinakain nyo ni Angel. Ang utang na loob mo sa akin ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Ako ang nagbigay sa inyo ng apelyido. Ako ang nagbigay sa inyo ng bubong. Kung ayaw mong gawin ang pinagagawa ko, malaya kang umalis. Pero tandaan mo, wala kang makukuha kahit 1 sentimo sa akin. Naramdaman ni Maricel ang paghigpit ng hawak ni Angel sa kanyang laylayan. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Ang katahimikan ni Maricel ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ng isang matinding pagtitimpi na malapit nang sumabog. Habang naglalakad si Sheila patungo sa kusina, nakita ni Maricel na mahigpit na hawak nito ang kanyang mamahaling leather bag. May isang puting sobrang sumisilip mula sa loob nito at mabilis itong itinago ni Sheila nang mapansin niyang nakatingin si Maricel. Isang lihim na tila ayaw ipaalam ni Sheila kahit kay Ricardo. Tumayo si Sheila sa harap ni Maricel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamayabang. Ate, pakibilisan ang paglalaba. May lakad kami ni Ricardo mamaya at kailangan ni Junior ng malinis na damit. Kapag hindi pa yan natapos bago kami umalis, baka kailanganin nating pag-usapan kung hanggang kailan pa kayo mananatili sa bahay na to. Ayaw ko ng mga taong pabigat, lalo na kung hindi marunong sumunod. Iniwan ni Sheila si Maricel na nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa kanyang basag na retrato sa sahig. Ang bawat salita ni Sheila ay tila isang sumpa na nagpapatigas sa puso ni Maricel. Hindi na siya iiyak. Ngayon, ang bawat piraso ng basag na salamin sa kanyang harapan ay magsisilbing paalala na ang kailangan niyang gawin ay hindi lamang magtiis, kundi ang bumuo ng isang plano na dudurog sa lahat ng kumuha ng kanyang dangal hanggang kailan kayang lunukin ni Maricel ang kanyang pride para sa kaligtasan ni Angel. At ano ang itinatago ni Sheila sa loob ng kanyang bag na maaaring magpabago sa kapalaran ng lahat. Ang bawat kuskos ng kamay ni Maricel sa mga baro ng batang si Junior ay tila ba pagpapakinis sa mga sugat ng kanyang sariling puso. Naroon siya sa labahan, sa likod ng bahay kung saan ang init ng araw ay direktang tumatama sa kanyang batok. Ang sabon ay nanunuot sa kanyang mga kuko, nagpapaputi at nagpapatuyo sa balat na dati ay inaalagaan ni Ricardo ng may pagmamahal. Ang bawat pagpiga niya sa tela ay naglalabas ng mga bula na mabilis ding naglalaho, tulad ng mga pangako ng kanyang asawa. Habang isinasabit ang huling batch ng labada, napansin ni Maricel na bahagyang nakabukas ang bintana ng silid sa itaas. Doon,
Narinig niya ang mahinang pag-uusap. Ang boses ni Ricardo ay puno ng pagmamadali, habang ang boses ni Sheila ay malambing na tila naglalambing na ahas. "Huwag kang mag-alala, mahal," sabi ni Ricardo. "Kapag napirmahan na ni Maricel ang dokumento, ibebenta natin ang patahian. Malaki ang halaga ng lupang kinatitirikan yon. Sapat na yon para mabayaran ang utang ko at makapagsimula tayo ng bago sa Maynila." "Sigurado ka bang pipirma ang martir mong asawa?" tanong ni Sheila na may halong tawa. "Baka mamaya ay mag-eskandalo na naman yan. Kilala ko si Maricel. Isang mabulaklak na salita ko lang at kaunting lambing. Susunod na yan. Akala niya kasi ay mahal ko pa siya. Hindi niya alam. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang pera at ang anak natin." Nabitawan ni Maricel ang plastik na planggana. Ang tunay na balak ni Ricardo ay hindi lamang kunin ang kanyang pera, kundi pati ang patahian, ang tanging pamanang iniwan ng kanyang mga magulang, ang lugar kung saan siya nagsimulang mangarap bago pa siya naging alipin ng pag-ibig. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila unti-unting nalalagas sa narinig. Dahan-dahang naglakad si Maricel patungo sa lumang patahian sa dulo ng kanilang bakuran. Binuksan niya ang pinto na matagal nang hindi nagagalaw. Ang alikabok ay sumasayaw sa liwanag na nanggagaling sa mga siwang ng bubong. Lumapit siya sa kanyang lumang Singer sewing machine. Hinaplos niya ang malamig na bakal nito. Naalala niya ang kanyang ina, ang tunog ng makina tuwing madaling araw, at ang pangarap na balang araw ay siya ang magiging pinakamahusay na modista sa kanilang bayan. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng purong koneksyon sa kanyang nakaraan. Isang patak ng luha ang bumagsak sa metal plate ng makina, mabilis na nahalo sa alikabok. "Hindi ko hahayaang makuha nila ito," bulong niya sa sarili. "Ito na lang ang natitira sa akin." Nang hapong iyon, pumasok si Ricardo sa loob ng bahay na may dalang pasalubong na kakanin. Lumapit siya kay Maricel na kasalukuyang nagpupunas ng lamesa. Sa isang bihirang pagkakataon, naramdaman ni Maricel ang kamay ni Ricardo sa kanyang balikat. Isang haplos na dati ay nagpapakilig sa kanya ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam. "Maricel, mahal," malambing na tawag ni Ricardo. "Alam kong naging mahirap ang mga nakaraang araw. Gusto ko lang bumawi. Pasensya na sa mga nasabi ko kanina. Masyado lang akong stressed sa utang." Napilitan si Maricel na ngumiti, isang peking ng ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Ayos lang, Ricardo. Naiintindihan ko. Alam mo, may naisip akong paraan para matapos na ang gulo." Patuloy ni Ricardo habang hinahawakan ang kamay ni Maricel. "Bakit hindi natin pansamantalang ilipat ang pangalan ng patahian sa isang kaibigan ko para hindi ito mahabol ng mga pinagkakautangan ko? Proteksyon lang ito para sa inyo ni Angel." Halos mabulunan si Maricel sa kapal ng mukha ng kanyang asawa. Alam niyang ito na ang bitag. Ngunit tumangulang siya ng dahan-dahan. "Pag-iisipan ko, Ricardo. Medyo masama lang ang pakiramdam ko ngayon. Gusto ko munang magpahinga." Nang gabing iyon, nagkunwaring tulog si Maricel sa tabi ni Angel sa maliit nilang kwarto. Narinig niya ang pagpasok ni Ricardo sa kanilang silid. Hindi para tingnan sila, kundi para kalkalin ang mga cabinet. Maririnig ang kalansing ng mga susi at ang mahinang pagbukas ng mga drawer. Hinahanap ni Ricardo ang titulo ng lupa. Maricel na natiling nakapikit. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Halos marinig niya ang sariling dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nang sa wakas ay lumabas si Ricardo. Dahan-dahang bumangon si Maricel. Sumilip siya sa bintana at doon ay may napansin siyang kakaiba. Isang lalaki ang nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga sa labas ng kanilang bakuran, nakatingin sa kanilang bahay. Sino ang taong ito? Isa ba ito sa mga pinagkakautangan ni Ricardo? O may ibang lihim pa na hindi niya alam? Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumabas si Maricel at naglakad patungo sa sala. Nakita niya ang bag ni Sheila na nakaiwan sa sofa.
Mabilis ang kanyang pagkilos, binuksan niya ang zipper nito at hinalughog ang nilalaman. Doon, sa ilalim ng mga kolorete at pabango, nahanap niya ang puting sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang laman nito. Hindi lamang ito isang simpleng dokumento. Ito ay isang deed of absolute sale para sa kanilang bahay at patahian. Ngunit ang masikinagulat niya ay ang pangalan ng nakasulat na mamimili. Hindi ito kaibigan ni Ricardo. Ang nakasulat na bagong may-ari ay si Sheila Marie Santos. Napahawak si Maricel sa kanyang dibdib, pilit na kumukuha ng hangin. Bago pa man siya makapirma, inihanda na nila ang lahat. Pinaplano na nilang gawin siyang palaboy sa sarili niyang lupa. Hindi niyo ako matatalo. Ang matapang na panunumpa ni Maricel sa dilim ng gabi. Dahil ang alikabok na inaakala ninyong basura ay siyang magbubulag sa inyong dalawa. Hanggang kailan kayang magpanggap ni Maricel bago malaman ni na Ricardo na alam na niya ang kanilang balak? At sino ang misteryosong lalaki na nagbabantay sa labas ng kanilang tahanan? Ang piraso ng papel na hawak ni Maricel ay tila naging isang nagniningas na uling na pumapaso sa kanyang mga palad. Ang deed of absolute sale na nakapangalan kay Sheila ay ang huling pako sa krus na binuo ni Ricardo para sa kanya. Sa bawat letra ng dokumentong yon, nakikita niya ang bawat patak ng pawis niya sa Hong Kong na tila ba dumilang na gustong ipagpag ng kanyang asawa. Kinabukasan, maagang kumilos si Maricel. Siniguro niyang abala sina Ricardo at Sheila sa pag-aasikaso kay Junior bago siya lumabas ng bahay. Iniwan niya si Angel kay Aling Tessie, ang kanyang kapitbahay na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Tessie, pakiingatan muna ang anak ko. Huwag mo siyang hahayaang bumalik sa bahay hanggat wala ako. Pakiusap ni Maricel, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Tumango si Aling Tessie habang hinahawakan ang kamay ni Maricel. Huwag kang mag-alala, Mare. Alam ko ang nangyayari. Mag-ingat ka sa pupuntahan mo. Naglakad si Maricel patungo sa isang lumang gusali sa bayan kung saan matatagpuan ang maliit na opisina ni Attorney Paulo. Si Paulo ay isang kaibigan noong kabataan niya. Isang lalaking kilala sa pagiging matapat at matalas ang isip. Isang lawin sa gitna ng mga buwaya sa korte. Ang tunog ng pagbukas ng lumang pinto ay tila isang hudyat ng kanyang pagsuko sa tadhana. Sa loob, bumungad sa kanya ang amoy ng mga lumang libro at papel. Nakaupo si Attorney Paulo sa likod ng kanyang mesa. Seryoso ang mukha habang binabasa ang mga kaso. Nang makita niya si Maricel, agad itong tumayo. Maricel, anong kailangan mo? Bakit parang pasan mo ang daigdig? Bungad ni Paulo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi na nakapagsalita si Maricel. Inilabas niya ang kopya ng dokumento at inilapag ito sa mesa. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pagdating ni Sheila, ang pang-aapi sa kanya sa sarili niyang bahay, at ang plano ni Ricardo na ibenta ang patahian. This is bad, Maricel. Seryosong sabi ni Paulo matapos basahin ang papel. Under the law, kailangan nating patunayan ang concubinage para makakuha tayo ng basihan laban kay Ricardo. Pero sa Pilipinas, hindi sapat na nakatira sila sa iisang bubong. We need concrete evidence of the relationship and his intention to defraud you of your property. Naramdaman ni Maricel ang panghihina ng kanyang tuhod. Ibig mong sabihin, Paulo, wala akong laban? Nahahayaan ko na lang silang kunin ang lahat? Tumayo si Paulo, lumapit sa kanya, at iniabot ang isang malinis na panyo. Huwag mong sayangin ang luha mo sa taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, Maricel. May paraan tayo, pero kailangan mong maging matatag. We need recordings, photos, and any document that shows Ricardo is using your money for Sheila. At ang titulong yon, huwag na huwag mong pipirmahan. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling naramdaman ni Maricel na hindi siya nag-iisa. Ang panyong iniabot ni Paulo ay tila isang simbolo ng katarungang matagal na niyang inaasam. Salamat, Paulo.
Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Bago siya umalis, may iniabot na maliit na recorder si Paulo. Itago mo ito. Gamitin mo sa mga pagkakataong hindi nila alam. Pero mag-ingat ka, Maricel. Ricardo is desperate, and a desperate man is a dangerous man. Pag-uwi ni Maricel sa bahay, sinalubong siya ng nakakabinging katahimikan. Ngunit pagpasok niya sa sala, nakita niya si Ricardo na nakatayo malapit sa kanyang cabinet. Hawak ang kanyang lumang bag. "Saan ka galing?" tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. "At bakit parang namumula ang mga mata mo?" Kinabahan si Maricel. Nararamdaman niya ang bigat ng maliit na recorder na nakatago sa loob ng kanyang bra, malapit sa kanyang puso. Ang bawat tibok nito ay tila sumasabay sa kaba na nararamdaman niya. "Naglakad-lakad lang ako, Ricardo. Masyadong masikip sa loob ng bahay." Sagot ni Maricel, pilit na pinapakalma ang sarili. Lumapit si Ricardo at biglang hinablot ang bag ni Maricel. "May itinatago ka ba sa akin? May kinausap ka ba?" Hinalughog ni Ricardo ang bag, itinapon ang wallet, suklay at mga barya sa sahig. Ang tunog ng mga gamit na tumatama sa tiles ay tila bahudyat ng isang napipintong pagsabog. Wala siyang nahanap, ngunit hindi pa rin nawala ang talim ng kanyang tingin. "Tandaan mo, Maricel, akin ang bahay na ito. Akin ang lahat ng nasa loob nito. Huwag kang gagawa ng hakbang na pagsisisihan mo." Nang talikuran siya ni Ricardo, napahawak si Maricel sa kanyang dibdib. Muntik na. Ang pawis sa kanyang noo ay malamig na parang yelo. Alam niyang nagsisimula na ang tunay na laban. Habang naglalakad si Ricardo patungo sa kusina, may nakita si Maricel na isang maliit na susi na nalaglag mula sa bulsa ni Ricardo nang halughugin nito ang kanyang bag kanina. Isang susing hindi pamilyar sa kanya. Susi ba ito ng isang vault o ng isang lugar na hindi niya alam? Sa kabilang banda, bakit nga ba ganoon na lamang ang tulong ni Attorney Paulo sa kanya? May kinalaman ba ito sa nakaraan nila? O may mas malalim pang dahilan kung bakit parang may utang na loob ito sa pamilya ni Maricel? Ang gabi ay muling bumalot sa tahanan, ngunit sa pagkakataong ito, ang dilim ay hindi na kasing takot ng dati. Dahil ngayon, si Maricel ay mayroon ng sandata at hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita ang pagbagsak ng mga taong nagtangkang sumira sa kanyang buhay. Anong lihim ang bubuksan ng susing nahanap ni Maricel? At kaya ba niyang panindigan ang pagpapanggap sa harap ng asawang unti-unti nang nagiging halimaw? "Sige Maricel, ipagluto mo kami ng masarap. Ipakita mo kay Sheila na tinatanggap mo na siya para maging panatag na ang loob ng lahat dito sa bahay." Ang utos ni Ricardo ay parang isang matalim na kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang huling hibla ng dangal ni Maricel. Nakatayo siya sa kusina. Suot ang kanyang lumang apron habang pinagmamasdan ng kanyang asawa na prenteng nakaupo sa sala kasama si Sheila. Ang mungkahi ni Ricardo ay hindi isang pakiusap, kundi isang pangungutya sa kanyang pagkatao. Sa halip na sumigaw o magreklamo, tumango si Maricel ng dahan-dahan. "Sige Ricardo, magluluto ako ng pansit at lechon kawali. Gusto ko ring maging maayos na ang lahat." Ang kabalintunaan ng sitwasyong ito ay tila isang mapait na lasa sa kanyang lalamunan. Habang hinihiwa ni Maricel ang mga rekado, ang bawat bagsak ng kutsilyo sa chopping board ay tila ba pagputol sa mga alaala ng 15 taon nilang pagsasama. Ang bango ng pinipritong bawang at sibuyas ay pumupuno sa buong kusina. Ngunit sa loob ng dibdib ni Maricel, ang tanging nararamdaman niya ay ang amoy ng pagkakanulo. Nagsimula ang maliit na handaan ng gabing iyon. Naglabas si Ricardo ng mamahaling bote ng brandy, ang inuming itinago niya para sana sa isang espesyal na okasyon. Ngayon, iniinom niya ito para ipagdiwang ang kanyang panibagong buhay kasama ang kanyang kabit. "Cheers, mahal," sabi ni Ricardo kay Sheila, sabay taas ng baso. "Sa bagong simula natin." Si Maricel ay tahimik na nagsisilbi. Inilalagay ang pagkain sa kanilang mga pinggan
na tila isang katulong na walang naririnig. Ang kanyang puso ay parang isang basong puno na ng lamat, isang maling galaw na lamang at tuluyan na itong madudurog. Ngunit pinigilan niya ang bawat emosyon. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng matinding pagtitimpi habang dahan-dahang pinupunasan ang pawis sa noo ni Ricardo. Sa pagkakataong yon, tinitigan ni Maricel ang mukha ng asawa at nakita niya ang isang estrangherong hindi na niya kilala. Nang medyo lasing na si Ricardo at ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng pumungay, inilabas ni Maricel ang isang folder mula sa ilalim ng lamesa. "Ricardo, mahal." Malamig na tawag ni Maricel. Ang kanyang boses ay parang musika na puno ng panlilinlang. "Naalala mo ba ang sinabi mo tungkol sa proteksyon ng ari-arian? May dinalang papel ang abogado ng kumpanya niyo kanina. Sabi niya, kailangan mo itong pirmahan para mailipat ang mga assets sa isang trust account para daw hindi ito mahawakan ng mga creditors mo." Dahil sa epekto ng alak at sa sobrang tiwala na kontrolado niya ang kanyang asawa, kinuha ni Ricardo ang ballpen ng walang pag-aalinlangan. "Mabuti at nakikinig ka na sa akin, Maricel. Yan ang gusto ko sa'yo. Marunong kang sumunod." Hindi alam ni Ricardo na ang pinirmahan niya ay hindi trust account, kundi isang dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng pondong ginamit sa negosyo ay galing sa personal na ipon ni Maricel mula sa Hong Kong, at anumang kita niyon ay pagmamay-ari niya bilang separate property. Napatayo si Sheila, ang kanyang muka ay namumula sa galit at selos. "Bakit kailangang pirmahan yan ngayon? Ricardo, baka niloloko ka lang ng babaeng yan. Huwag kang makialam, Sheila." Yung sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay gumaralgal dahil sa kalasingan. "Asawa ko si Maricel. Alam niya ang ginagawa niya. Gusto ko lang maging ligtas ang pera natin." Hablot ni Sheila ang baso ng alak at ibinuhos ito sa lamesa, dahilan upang mabasa ang ilang dokumento. "Ligtas? O baka gusto mo lang siyang balikan? Nakita ko kung paano kanya tingnan kanina. Ricardo, ako ang kasama mo ngayon. Ako ang ina ng anak mo." Ang sigawan ni na Ricardo at Sheila ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, dahilan upang bumaba si Angel mula sa kanyang silid. "Papa, tama na po. Ma, anong nangyayari?" "Pumasok ka sa kwarto mo, Angel." Ang bulyaw ni Ricardo sa kanyang anak. Ngunit dahil sa takot para sa kanyang ina, lumapit si Angel at humarang sa gitna. "Huwag niyo pong sigawan si Mama. Wala siyang ginagawang masama." Ang matapang na sagot ni Angel habang umiiyak. Dahil sa galit at sa impluwensya ng alak, naitulak ni Ricardo si Angel ng malakas. Ang pagbagsak ng bata sa sahig ay lumikha ng isang mabigat na tunog na tila bumasag sa huling pasensya ni Maricel. "Lumayas ka!" sigaw ni Ricardo kay Angel. "Kung kakampi ka sa nanay mong walang kwenta, umalis ka sa bahay na ito. Ngayon din." "Ricardo, huwag!" Gabi na at umuulan sa labas. Pagmamakaawa ni Maricel, pilit na itinatayo ang kanyang anak. Ngunit kinaladkad ni Ricardo si Angel patungo sa pinto. Ang bawat hakbang nila ay parang isang hatol ng kamatayan para kay Maricel. Binuksan ni Ricardo ang pintuan at walang awang itinulak ang sariling anak palabas sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at dagundong ng kulog. "Huwag kang babalik dito hanggat hindi ka natututong rumespeto sa akin," sigaw ni Ricardo bago niya marahas na isinara ang pinto. Naiwan si Maricel na nakaluhod sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang naririnig ang hikbi ng kanyang anak mula sa labas ng pintuan na hahalo sa tunog ng ulan na tumatama sa semento. Ang lamig ng sahig ay tumatagos sa kanyang mga buto, ngunit ang apoy ng galit sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang bagyo. "Bakit, Ricardo?" Ang tanong ni Maricel sa isang boses na halos hindi marinig, puno ng hapdi at kawalang pag-asa. "Bakit mo ito ginagawa sa sarili mong dugo at laman?" Tumingin lamang si Ricardo sa kanya ng may malamig na mata bago tinalikuran si Maricel at inakbayan si Sheila paakyat sa itaas.
Naiwan si Maricel sa dilim, mag-isa sa gitna ng isang tahanang naging impyerno. Sa labas, ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, tila nakikiramay sa kanyang paghihinagpis. Paano maililigtas ni Maricel ang kanyang anak mula sa bagsik ng sarili nitong ama? At ano ang gagawin niya kapag nalaman ni Ricardo na ang dokumentong pinirmahan niya ay siyang magiging mitya ng kanyang pagbagsak? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Maricel ay tila mga karayom na nagnanais na itaboy ang huling init ng kanyang pag-asa. Hindi siya nag-atubili. Sa sandaling isinara ni Ricardo ang pinto, mabilis na pinihit ni Maricel ang trangka at muling binuksan ito ng buong lakas. Ang hangin na may halong ulan ay humampas sa kanyang mukha, ngunit wala siyang pakialam. "Angel, anak!" Ang sigaw ni Maricel na halos malunod sa dagundong ng kulog. Natagpuan niya si Angel na nakaupo sa tabi ng gate, nakayuko at nanginginig sa matinding lamig. Ang kanyang uniforme sa paaralan ay basang-basa na at ang kanyang mga libro ay nagkalat sa putikan. Ang mga librong tanging yaman na pinanghahawakan ng bata para sa kanyang kinabukasan. Sa ilalim ng madilim na langit, ang anyo ng kanyang anak ay tila isang ibon na may bali ang pakpak. Itinatapon ng sariling ama sa gitna ng unos. Mabilis na binuhat ni Maricel si Angel. Ang bigat ng kanyang anak ay hindi niya naramdaman dahil sa adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa bawat hakbang niya palayo sa kanilang pintuan, nararamdaman ni Maricel ang paglayo rin ng kanyang puso sa lalaking tinawag niyang asawa sa loob ng 15 taon. Ang lamig po. Bakit po tayo ginaganito ni Papa? Ang nanginginig na bulong ni Angel, ang kanyang mga labi ay kulay ube na dahil sa ginaw. Hindi nakasagot si Maricel. Ang tanging nagawa niya ay higpitan ang yakap sa kanyang anak habang tinatahak ang madilim na kalsada patungo sa bahay ni Aling Tessie. Ang bawat hakbang niya sa baha ay tila paglubog din ng kanyang lumang pagkatao. Ang Maricel na laging nagpaparaya. Ang Maricel na laging nagtitiis. "Mare, Diyos ko, anong nangyari sa inyo?" Ang gulat na tanong ni Aling Tessie nang pagbuksan sila ng pinto. Agad nitong kinuha ang mga tuwalya at binalot si Angel. Sa loob ng tahanan ni Aling Tessie, habang iniinom ni Angel ang mainit na sabaw na inihanda ng kapitbahay, naupo si Maricel sa isang sulok. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay na kulubot na dahil sa tubig ulan at sabon ng labada. Doon, sa gitna ng tahimik na silid, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Wala nang luha. Ang mga mata ni Maricel ay tuyo na, ngunit may bagong apoy na nagliliyab sa loob ng mga ito. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng purong pagpapasya. Hinaplos ni Maricel ang buhok ni Angel na ngayon ay tuyo na. Sa pagkakataong yon, hindi na siya ang biktima. Siya na ang protektor. "Huwag kang matakot, Angel. Hinding-hindi ka na muling giginawin. Simula ngayon, wala nang sasaktan sa atin." Pagkalipas ng isang oras, matapos masigurong nakatulog na si Angel sa silid ni Aling Tessie, tumayo si Maricel. Inayos niya ang kanyang basang buhok at binalot ang sarili ng isang lumang jacket. "Saan ka pupunta, Mare? Gabi na," tanong ni Aling Tessie nang may pag-aalala. "Babalik ako sa impyernong iyon, Tessie. May kukunin lang ako." Ang malamig na sagot ni Maricel. Naglakad si Maricel pabalik sa kanilang bahay. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad. Hindi na siya dumaan sa likod. Pumasok siya sa harapang pinto nang walang katok. Ang kanyang mga sapatos ay nag-iiwan ng bakas ng putik sa mamahaling tiles na ipinagmamalaki ni Ricardo. Sinalubong siya ni Ricardo at Sheila sa sala. Nakaupo ang dalawa sa sofa, may hawak na baso ng alak na tila ba walang nangyaring karumal-dumal kanina. "Oh, bumalik ka rin pala? Nasaan ang anak mong pasaway? Iniwan mo na ba sa kalsada?" Ang mayabang na tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno pa rin ng impluensya ng espiritu ng alak. Tumawa si Sheila ng mapanguyam. "Sabi ko na sa'yo, Ricardo, babalik din yan.
Wala namang ibang mapupuntahan yan, kundi dito. Ate, pakiligpit naman ang mga nabasag na baso doon sa kusina bago ka matulog. Hindi kumibo si Maricel. Humakbang siya palapit sa dalawa. Ang bawat segundo ng katahimikan ay nagpabigat sa atmosfera ng silid. Nang makarating siya sa harap ni Sheila, mabilis ang kanyang pagkilos. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng babae. Isang sampal na naglalaman ng lahat ng pait, lahat ng pagod, at lahat ng pang-aalipusta na natanggap niya mula noong unang araw na tumapak ito sa kanyang bahay. Ang katahimikan sa sala ay nabasag lamang ng mahinang pagdaing ni Sheila habang hawak ang kanyang namumulang pisngi. "Anong ginawa mo?" Sigaw ni Ricardo, akmang tatayo para saktan si Maricel. Ngunit hindi na tinag si Maricel. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ricardo. Isang tingin na punong-puno ng puot at dignidad na nagpatigil sa lalaki. "Subukan mong itaas ang kamay mo sa akin, Ricardo, at sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo bago sumikat ang araw. Pinirmahan mo ang dokumento kanina, di ba? Ngayon, tandaan mo ito. Bahay ko ito. Ang lupang kinatatayuan mo ay akin. At ang bawat hiningang nilalanghap nyo sa loob ng pamamahay na ito ay utang nyo sa akin." "Ano? Anong pinagsasabi mo?" Ang gulat na tanong ni Ricardo. Ang kanyang kalasingan ay tila biglang naglaho dahil sa takot. "Malaman mo rin balang araw." Ang boses ni Maricel ay parang hatol ng isang hukom. "Pero sa ngayon, matulog kayo ng mahimbing. Dahil ito na ang huling gabing magiging panatag ang loob nyo." Tinalikuran ni Maricel ang dalawa at naglakad patungo sa kusina. Kinuha niya ang recorder na ibinigay ni Paulo at sinuri ito. Nakarecord doon ang bawat sigaw ni Ricardo, ang bawat pagtaboy nito kay Angel, at ang pag-amin nito sa kanyang mga black. Sa kabilang banda, may natanggap na tawag si Ricardo sa kanyang cellphone na nagpabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Naging maputla siya at tila hindi makahinga. Sino ang tumatawag na ito? May kinalaman ba ito sa malaking utang na kanyang itinatago? Naiwan si Sheila na nanginginig sa galit habang nakatingin sa likod ni Maricel. "Hindi pa tayo tapos, Maricel. Akala mo ba ay ikaw ang panalo? Marami ka pang hindi alam tungkol sa asawa mo." Ano ang misteryosong tawag na natanggap ni Ricardo na nagdulot ng kanyang takot? At ano ang lihim ni Ricardo na sinasabi ni Sheila na hindi pa alam ni Maricel? Ang umaga sa tahanan ni Maricel ay binalot ng isang mabigat na katahimikan, ngunit hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na pagsabog. Si Ricardo ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay puyat at ang kanyang mga kamay ay tila may sariling buhay sa sobrang panginginig. Ang tawag na natanggap niya kagabi ay tila isang sumpa na hindi niya matakasan. "Maricel?" Tawag ni Ricardo habang hinahabol ang kanyang asawa sa kusina. Ang kanyang boses ay wala na ng dating yabang. Ngayon, ito ay puno ng pagsusumamo na hinaluan ng desperasyon. "Kailangan ko na talaga ang pera. Ngayon na ang deadline. Kung hindi ko maibibigay ang 5 milyon, kukunin nila ang lahat sa akin. Pati ang buhay ko, Maricel, itataya nila." Tumigil si Maricel sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang humarap. Ang kanyang muka ay tila isang kalmadong dagat na nagtatago ng malalaking alon sa ilalim. "Ricardo, alam mo namang hindi ganoon kadaling ilabas ang perang yon. Pero may nakausap ako. Isang kaibigan sa Hong Kong na may malaking investment firm dito sa bansa. Sabi niya, kung ilalagay natin ang pera sa isang short-term scheme, pwedeng madoble iyon sa loob ng 3 araw. Sapat na yon para mabayaran mo ang utang mo at may matira pa sa atin." Kumislap ang mga mata ni Ricardo sa pag-asa. Ang kasakiman niya ang siyang pinakamalaking kahinaan na alam ni Maricel na gagamitin niya. "Talaga? Sigurado ba yan? Gawin natin, Maricel. Ibigay mo na ang pera sa kanya."
Hindi alam ni Ricardo na ang investment firm na tinutukoy ni Maricel ay ang dummy company na binuo ni Attorney Paulo para bitayin siya sa sarili niyang mga dokumento. Ito ang unang hakbang ng patibong na dahan-dahang nagsasara sa kanyang leeg. Habang abala si Ricardo sa pag-aayos ng mga papeles, napansin ni Maricel si Sheila. Ang babae ay palihim na kumukuha ng ilang libong piso mula sa pitaka ni Ricardo na nakaiwan sa ibabaw ng cabinet. Pagkatapos, ay mabilis itong lumabas ng bahay. Sinundan siya ni Maricel ng tingin mula sa bintana. Sa kanto ng kanilang kalye, sa ilalim ng isang madilim na puno, nakita ni Maricel si Sheila na may kinakausap na isang lalaki. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na jacket at tila ba matagal na silang magkakilala. Nag-abot si Sheila ng pera at ang lalaki naman ay may ibinigay na isang maliit na pakete. Isang lihim na pakikipagtagpo na tiyak na hindi alam ni Ricardo. Nang sumapit ang gabi, sinimulan ni Maricel ang kanyang sariling operasyon. Sa tulong ni Aling Tessie at ilang mga dating trabahador, sa patahian na tapat pa rin sa kanya, unti-unti nilang inilipat ang mga mamahaling makina mula sa kasyong may patungo sa isang ligtas na bodega. Ang tunog ng mabibigat na bakal na dahan-dahang kinakaladkad sa sahig ay tila ba musika sa pandinig ni Maricel. Ang bawat pag-ikot ng mga gulong ng kariton ay sumisimbolo sa kanyang unti-unting pagbawi ng kanyang kabuhayan. Walang imik ang mga lalaki. Tanging ang tunog ng kanilang mabibigat na paghinga at ang pagkiskis ng sapatos sa semento ang maririnig sa katahimikan ng gabi. Ito ang kanyang golden moment. Nakatayo si Maricel sa gitna ng kanyang bakuran. Pinagmamasdan ang huling silay ng araw na nagkukubli sa mga puno. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaang matagal nang nawala. Hindi na siya ang babaeng nakakulong sa anino ng kanyang asawa. Siya na ang arkitekto ng kanyang sariling tadhana. Ang bawat sentimo ng kanyang pinaghirapan ay dahan-dahan nang bumabalik sa kanyang mga kamay. Ate Maricel, bulong ng isa sa kanyang mga trabahador. Ligtas na ang lahat. Bukas, wala na silang madadatnan dito kundi ang mga lumang scrap metals. Tumango si Maricel ng may tipid na ngiti. Salamat. Magpahinga na kayo. Malapit na ang huling yugto. Pagbalik niya sa loob ng bahay, natagpuan niya si Ricardo na masayang uminom ng alak. Kampante na maliligtas siya ng investment na inayos ni Maricel. Si Sheila naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas. Hindi alintana ang panganib na nagbabadyang dumating. Ngunit ang katahimikan ng kanilang hapunan ay nabasag ng may kumatok ng marahas sa kanilang pinto. Ang bawat bagsak ng kamao sa kahoy ay tila ba pagyanig ng buong pundasyon ng bahay. Binuksan ni Ricardo ang pinto. Inaasahan na ito ay ang kanyang mga kaibigan. Ngunit bumungad sa kanya ang isang lalaki na may hawak na isang puting sobre. Mr. Ricardo Santos, isang demand letter mula sa Golden Sun Lending. Pinapatawag kayo para sa agarang pagbabayad ng inyong utang na nagkakahalaga ng 10 milyong piso kasama ang interes. Kung hindi, kukunin namin ang ari-ariang ito na ginawa ninyong kolateral. Nanigas si Ricardo sa kanyang kinatatayuan. 10 milyon, pero ang sabi niyo ay 5 milyon lang. Nagbago ang usapan, sir? Basahin niyo ang fine print ng kontratang pinirmahan niyo. Ang malamig na sagot ng lalaki bago ito tumalikod at umalis. Napaupo si Ricardo sa sahig. Ang papel ay dahan-dahang nalagas sa kanyang mga kamay. Tumingin siya kay Maricel nang may halong takot at pagkalito. Maricel, ang investment? Kailan lalabas ang pera? Kailangan ko na yon. Tumingin si Maricel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. Bukas, Ricardo. Bukas, lalabas ang lahat ng dapat lumabas. Sino ang misteryosong lalaki na kausap ni Sheila sa kanto? At paano haharapin ni Ricardo ang katotohanang ang bahay na kanyang ipinagmamalaki ay nakataya na pala sa mga taong hindi marunong magpatawad? Ang gabing iyon
ay binalot ng isang uri ng liwanag na hindi nanggagaling sa mga bituin, kundi sa mga makukulay na bumbilya na ipinakabit ni Ricardo sa paligid ng kanilang bakuran. Ang amoy ng inihaw na karne at ang malakas na tunog ng tawanan ng kanyang mga lasing na kaibigan ay pumuno sa hangin. Para kay Ricardo, ito ang gabi ng kanyang tagumpay. Naniniwala siyang bukas ay magiging milyonaryo na siya dahil sa investment na inayos ni Maricel. Cheers mga pare, sa bagong negosyo at sa mas marami pang pera. Sigaw ni Ricardo habang itinaas ang kanyang baso ng alak. Ang kanyang muka ay namumula na sa kalasingan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa sobrang katuwaan. Sa tabi niya, si Sheila ay nakasuot ng isang mamahaling itim na gown. Punong-puno ng alahas ang kanyang leeg at braso. Ngumingiti siya ng matamis sa bawat bisita. Umaakto na, tila siya ang tunay na donya ng tahanan. Ang bawat kislap ng kanyang mga brilyante ay tila ba pangungutya sa bawat taon ng pagtitipid na ginawa ni Maricel. Samantala, si Maricel ay abala sa pagsisilbi ng mga inumin. Tahimik siyang naglalakad sa gitna ng karamihan. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na emosyon. Ang bawat tawa ni Ricardo ay parang isang kuko na kumakalmot sa kanyang alaala. Ngunit hindi siya natitinag. Alam niya na ang bawat segundo ng kanilang katuwaan ay isa ring hakbang patungo sa kanilang pagkawasak. Huminto si Maricel sa harap ni Ricardo. Hawak niya ang isang tray ng alak. Tumingin si Ricardo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamayabang. "Oh Maricel, bakit hindi ka uminom? Ipagdiwang natin ang pagiging masunurin mong asawa." Isang manipis ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Dahan-dahan niyang inilapag ang tray sa lamesa. Inabot niya ang baso ni Ricardo. Sa ilalim ng malupit na liwanag ng mga bumbilya, dahan-dahang inalis ni Maricel ang kanyang gintong singsing sa kasal. Ang singsing na naging simbolo ng kanyang pagkaalipin sa loob ng 15 taon. Ito ang kanyang golden moment. Sa harap ng mga nagtatawa ng bisita, binitiwan ni Maricel ang singsing sa loob ng baso ni Ricardo. Ang dahan-dahang paglubog ng metal sa maitim na likido ay lumikha ng maliliit na bula, bago ito tuluyang nanahimik sa ilalim. "Tapos na tayo, Ricardo." Ang mahinang bulong ni Maricel na sapat na para marinig ng kanyang asawa. "Inumin mo ang huling alaala ng katapatan ko, dahil pagkatapos nito, wala ka nang babalikan." "Ano? Anong drama ito, Maricel?" Ang inis na tanong ni Ricardo. Akmang kukunin ang singsing nang biglang may marahas na pagkatok na nanggaling sa kanilang gate. Ang mga bisita ay natahimik. Ang tunog ng mga yabag ng mabibigat na sapatos sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Isang grupo ng mga lalaking nakauniforme ng pulis ang pumasok, pinangungunahan ni Attorney Paulo na may hawak na mga legal na dokumento. "Ricardo Santos, kayo ay inaaresto sa kasong estafa at concubinage," ang malamig na pahayag ng opisyal ng pulisya. "Mayroon din kaming warrant para sa pag-freeze ng lahat ng inyong ari-arian dahil sa mga ilegal na transaksyong kinasangkutan nyo." Ang baso sa kamay ni Ricardo ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkakabasag ng kristal ay tila ba hudyat ng pagtatapos ng kanyang tore ng kasinungalingan. Ang alak at ang singsing ay kumalat sa tiles, kumikinang sa ilalim ng ilaw. "Ano? Maricel, anong ibig sabihin nito? Paolo, anong kalokohan ito?" Ang sigaw ni Ricardo habang pilit na kumakawala sa mga pulis na humahawak sa kanyang braso. Lumapit si Attorney Paulo, ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng awa. "Ang investment na akala mo ay magliligtas sa iyo, Ricardo, ay ang mismong ebidensya na ginamit mo ang pera ng asawa mo nang walang pahintulot. At ang lahat ng dokumentong pinirmahan mo, iyon ang nagpatunay na si Maricel ang nagmamay-ari ng bahay na ito at ng patahian." Naging maputla si Ricardo. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang suporta ni Sheila. "Sheila! Sheila, tulungan mo ako! Tumawag ka ng abogado." Ngunit ang sala ay nanatiling tahimik.
Ang upuan kung saan nakaupo si Sheila kanina ay bakante na. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Sa gitna ng kaguluhan, walang nakapansin sa pag-alis ng babae. Nasaan si Sheila? Ang hiyaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Mabilis na tumakbo si Maricel patungo sa kwarto sa itaas. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang isang bukas na vault at mga nakakalat na damit. Wala na ang mga alahas ni Maricel na itinago ni Sheila. Wala na rin ang malaking halaga ng cash na itinabi ni Ricardo sa loob ng cabinet. At sa gitna ng malaking kama, ang batang si Junior ay umiiyak ng malakas, mag-isa at nanginginig sa takot. Iniwan ni Sheila ang kanyang sariling anak. Tumakas siya dala ang lahat ng kayamanang ninakaw nila kay Maricel. Dinala ng mga pulis si Ricardo palabas ng gate, nakaposas at hiyang-hiya sa harap ng kanyang mga kapitbahay. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng mapanghusgang tingin ni Aling Tessie at ng iba pang mga tao sa bayan. Naiwan si Maricel sa gitna ng kanyang bakuran. Ang mga ilaw ng party ay unti-unti nang pinapatay ng mga pulis, tila ba naghuhudyat ng katapusan ng isang madilim na kabanata. Huminga siya ng malalim. Ang bawat hininga ay tila nagtatanggal ng bigat na 15 taon niyang dinala. Ngunit ang iyak ni Junior mula sa itaas ay muling bumasag sa kanyang katahimikan. Isang iyak na puno ng kawalang malay sa gitna ng isang digmaang hindi niya ginusto. Nasaan na nga ba si Sheila? Kaya ba ni Maricel natalikuran ang anak ng babaeng sumira sa kanyang buhay? O mangingibabaw ang puso ng isang ina sa kabila ng lahat ng sakit? Ang amoy ng luma at mamasa-masang semento sa loob ng presinto ay tila sumasakal sa huling hibla ng dignidad ni Ricardo. Nakaupo siya sa likod ng rehas, ang kanyang mamahaling polo ay gusot-gusot na, at ang kanyang mukha ay puno ng balbas na tila ba tumubo sa loob lamang ng isang gabi. Ang bawat yabag ng sapatos ng mga pulis sa pasilyo ay nagdudulot sa kanya ng matinding kaba. Nang bumukas ang pinto ng bisitahan, pumasok si Maricel. Suot niya ang isang simpleng puting blusa, ang kanyang mukha ay kalmado, at ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na hindi kailanman nakita ni Ricardo noon. Sa likod niya ay si Attorney Paulo, bit-bit ang isang itim na folder. Maricel, salamat at dumating ka. Ang pagsusumamo ni Ricardo habang pilit na inaabot ang mga kamay ni Maricel sa pagitan ng mga rehas. Tulungan mo ako, mahal. Nagkamali ako, alam ko. Nadala lang ako ng tukso ni Sheila. Pero ikaw ang asawa ko. 'Di ba? May utang na loob ka sa akin. Ang pamilya natin. Isipin mo si Angel. Tumingin si Maricel sa mga kamay ni Ricardo. Ang mga kamay na dati ay nagbibigay sa kanya ng init. Ngunit nitong huli ay naging instrumento ng pananakit. Dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang sarili. Ang utang na loob na sinasabi mo, Ricardo, ay matagal ko nang nabayaran ng 15 taon kong pagsisilbi sa'yo nang walang reklamo. Ang boses ni Maricel ay parang isang malamig na hangin. At huwag mong gamitin ang pangalan ni Angel para iligtas ang sarili mo. Ikaw ang nagtaboy sa kanya sa gitna ng ulan. Naalala mo ba? Inilapag ni Attorney Paulo ang folder sa lamesa. Ricardo, meron kaming kailangang ipakita sa iyo. Ito ang resulta ng DNA test na palihim naming isinagawa kay Junior gamit ang mga gamit na naiwan niya sa bahay. Nangunot ang noo ni Ricardo. DNA test? Para saan? Anak ko si Junior. Kamukha ko siya. Binuksan ni Paulo ang folder at iniharap ang isang pirasong papel. Ayon sa resulta, mayroong 0% probability na ikaw ang biological father ng bata. Ang batang inuuna mo pa kaysa sa sarili mong anak, ang batang ginawa mong dahilan para saktan si Maricel, ay hindi mo dugo at laman. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging isang mabigat na kumot. Maririnig lamang ang malalim at mabilis na paghinga ni Ricardo habang binabasa ang mga numero sa papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki
Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. Ang bawat salita sa dokumento ay parang mga kidlat na tumatama sa kanyang bungo. Hindi, hindi maari. Niloloko niyo ako. Ang hiyaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay naging paos sa sobrang pait. Minahal ko si Sheila. Ibinigay ko ang lahat sa kanya. Ibinigay mo ang lahat sa babaeng ang tunay na kinakasama ay ang lalaking kausap niya sa kanto gabi-gabi. Dagdag ni Maricel, ang lalaking iyon Ricardo, ang tunay na ama ni Junior. Ginamit ka lang nila para magkaroon ng marangyang buhay at para pambayad sa kanilang mga bisyo. Ito ang kanyang golden moment. Pinanood ni Maricel ang unti-unting pagguho ng mundo ni Ricardo. Ang lalaking dati ay nagmamayabang at nang aalipusta sa kanya, ay ngayon ay isa na lamang basang sisiw na umiiyak sa sahig ng selda. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay umalingaw-ngaw sa malamig na pader. Isang tunog ng pagsisisi na huli na ang lahat. Saka nga pala, sabi ni Paulo habang tinitingnan ang kanyang relo. Nahuli na si Sheila sa airport kaninang madaling araw. Sinubukan niyang tumakas patungong Hong Kong, dala ang mga alahas ni Maricel. Mahaharap siya sa kasong qualified theft at child abandonment. Napaangat ng tingin si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at uhog. Maricel, patawarin mo ako. Please, ilabas mo ako dito. Magsisimula tayo ulit. Tumayo si Maricel. Tiningnan niya ang kanyang asawa sa huling pagkakataon nang walang kahit anong galit, kundi purong awa. Pinapatawad na kita, Ricardo. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil gusto ko nang maging malaya ang puso ko mula sa poot na idinulot mo. Pero ang paglabas mo dito, hahayaan ko ang batas na magpasya. At tungkol sa pagsisimula ulit, sisimulan ko yon kasama ang anak ko nang wala ka. Naglakad si Maricel palabas ng presinto. Ang sikat ng araw sa labas ay tila ba mas maliwanag kaysa sa dati. Ang bawat hininga niya ay tila nagtatanggal ng bigat na 15 taon niyang dinala sa kanyang mga balikat. Ang katahimikan sa loob ng bahay ni na Maricel ay tila naging isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok. Wala na ang sigawan ni Ricardo. Wala na ang mapang-uyam na tawa ni Sheila. Ngunit sa gitna ng sala, naroon ang batang si Junior. Nakaupo ang bata sa sahig. Yakap ang isang lumang bolang plastik na kulay asul. Ang bawat sulyap ni Maricel sa bata ay parang isang paalala ng bawat gabing nilapastangan ng kanyang dangal. Nay, tignan niyo po si Junior. Parang hindi siya mapakali. Ang malungkot na sabi ni Angel habang nakatayo sa tabi ng bata. Tumingin si Maricel ng panandalian, ngunit agad ding nag-iwas ng tingin. Hayaan mo siya, Angel. May mga tao namang kukuha sa kanya. Mula sa social welfare bukas, hindi natin siya responsibilidad. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang mahinang pag-ungol ng bata ay naging isang walang katapusang pag-iyak. Hindi ito ang iyak ng isang batang naglulunsa, kundi iyak ng isang nilalang na nasasaktan. Nilapitan ni Angel ang bata at agad siyang napasinghap. Nay, halika po kayo. Ang init-init ni Junior. Ang sigaw ni Angel na puno ng takaba. Dali-daling lumapit si Maricel. Nang idampi niya ang kanyang palad sa noo ng bata, tila ba humawak siya sa nagbabagang uling. Ang batang si Junior ay nanginginig na. Ang kanyang mga labi ay tuyo at ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Sa kabila ng lahat ng galit ni Maricel sa mga magulang ng bata, naramdaman niya ang isang pamilyar na kurot sa kanyang puso. Ang instinto ng isang ina na hindi kayang tumalikod sa isang musmos na naghihingalo. Kumuha ka ng maligamgam na tubig at bimpo, Angel. Ngayon din. Ang utos ni Maricel, ang kanyang boses ay naging matatag sa gitna ng krisis. Habang pinupunasan ni Maricel ang katawan ng bata, ang kanyang isipan ay tila isang malaking digmaan. Bakit ko ba ito ginagawa? Ang tanong niya sa sarili. Ito ang anak ng babaeng nagnanais na sirain ang buhay ko. Ito ang anak ng lalaking nagtaksil sa akin.
Ngunit habang tinitignan niya ang inosenteng mukha ni Junior na namumula sa lagnat, ang mga mukha ni na Ricardo at Sheila ay dahan-dahang naglaho. Ang nakikita na lamang niya ay isang sanggol na walang kalaban-laban, biktima ng kasalanan ng mga matatanda. Nay please, dalhin natin siya sa ospital. Pagmamakaawa ni Angel ang mga luha ay naglalakbay na sa kanyang mga pisngi. Wala siyang kasalanan sa ginawa ni na Papa. Bata lang siya, Nay. Tumingin si Maricel sa kanyang anak. Nakita niya sa mga mata ni Angel ang kabutihan ng puso na pinalaki niya ng may pagmamahal. Hindi niya kayang hayaang mamulat ang kanyang anak sa isang mundong puno ng paghihiganti at kawalang awa. Magbihis ka, Angel. Ihahanda ko ang sasakyan. Ang maikling tugon ni Maricel. Sa loob ng ospital, habang nakaupo sila sa malamig na silya ng emergency room, binalot ng matinding pagkapagod si Maricel. Ngunit nang payagan na silang pumasok sa silid kung saan nakahiga si Junior na may nakakabit na suwero, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Ito ang kanyang golden moment. Nakaupo si Maricel sa tabi ng kama ni Junior. Ang bata ay mahimbing nang natutulog dahil sa gamot. Dahan-dahang iniangat ng bata ang kanyang maliit na kamay at mahigpit na humawak sa hintuturo ni Maricel. Ang init ng balat ng bata at ang mahigpit na kapit nito ay tila isang tahimik na pagsusumamo para sa proteksyon at pagmamahal. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait at puot sa puso ni Maricel ay tila dahan-dahang natutunaw. Napapalitan ng isang uri ng pagpapatawad na hindi para sa mga nagkasala, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan. Patawad, maliit na bata. Ang bulong ni Maricel habang hinahaplos ang buhok ni Junior. Hindi kita magagawang kamuhian dahil sa pagkakamali ng iba. Nang madaling araw, habang nagbabantay si Angel sa bata, naalala ni Maricel ang isang lumang baul na iniwan ng kanyang yumaong ama na itinago niya sa ilalim ng kanyang kama bago dumating sina Sheila. Bumalik siya sa bahay para kumuha ng ilang gamit para kay Junior. Habang naghahanap siya ng lampin sa loob ng baul, naramdaman ng kanyang kamay ang isang matigas na bahagi sa ilalim ng luma at mabangong tela ng katsa. May isang lihim na compartment ang baul. Doon, nahanap ni Maricel ang isang puting sobre na may sulat kamay ng kanyang ama. Para sa aking bunsong Maricel. Sa loob nito ay isang titulo ng lupa na hindi kailanman nalaman ni Ricardo. Isang malawak na lupain sa Karatigbayan na nakapangalan lamang sa kanya bilang mana. Ang kanyang ama ay tila nakikinita na ang mga pagsubok na darating sa kanyang anak. At tiniyak nitong meron siyang matatakbuhan na hindi kayang hawakan ng kahit sinong lalaki. Nang muli siyang bumisita sa presinto para sa ilang legal na dokumento, humingi ng pagkakataon si Ricardo na makausap siya. Ang lalaki ay mukhang mas matanda pa sa kanyang edad. Ang mga mata ay lubog at ang boses ay nanginginig. Maricel, hindi ko kakayanin dito kung hindi mo ako tutulungan. Pakiusap ni Ricardo. Mahigpit ang hawak sa rehas habang nagsasalita. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang anumang kailangan. Huwag mo lang akong pabayaan dito. Please, Maricel, kahit alang-alang na lang sa mga taon na pinagsamahan natin. Matagal na tinitigan ni Maricel si Ricardo. Nanginginig ang boses nito sa takot. Ngunit sa kanyang pandinig, hindi iyon tunog ng tunay na pagsisisi. Sa kanyang isipan, narinig niya ang bawat tawa ni Sheila at ang bawat patak ng ulan nung itinapon nito si Angel sa labas. Ang buhay mo, Ricardo, ay wala na sa aking mga kamay. Ang malamig na sagot ni Maricel. Nasa mga kamay mo na yan noong pinili mong wasakin ang pamilya natin. Tinalikuran ni Maricel ang asawa, ngunit bago siya tuluyang makalabas, isang opisyal ng pulisya ang lumapit sa kanya. Ma'am, may kailangan po kayong malaman tungkol sa kaso ni Sheila. May lumabas na bagong impormasyon na maaring magpabago sa lahat. Ano ang bagong impormasyong natuklasan ng mga pulis tungkol kay Sheila? At paano gagamitin ni Maricel ang pamanang lupa ng kanyang ama para sa kanyang bagong simula? Ang sikat ng araw sa bayan ng Laguna
ay tila may dalang kakaibang ginto. Sa umagang iyon, hindi na ito ang araw na nakakapaso sa balat habang naglalaban ng damit ng iba. Ito ay ang araw na nagbibigay liwanag sa isang bagong simula. Sa harap ng isang maluwag at bagong pinturang gusali, nakasabit ang isang malaking karatula na gawa sa kahoy. Maricel's Creations, likha ng pusong matatag. Ang tunog ng paggupit ng pulang laso ay sinundan ng masiglang palakpakan ng mga tao. Naroon si Aling Tessie na hindi mapigil ang pag-iyak sa tuwa at si Attorney Paulo na nakangiti habang pinagmamasdan ang babaeng tinulungan niyang bumangon mula sa abo. Ngunit ang pinakamahalagang presensya para kay Maricel ay ang kanyang anak na si Angel na ngayon ay suot ang kanyang medalya bilang top student ng kanilang paaralan. Nay, proud na proud po ako sa inyo, bulong ni Angel habang yakap ang kanyang ina. Ang init ng yakap na ito ay higit pa sa anumang kayamanan sa mundo. Ito ang kanyang golden moment. Pumasok si Maricel sa loob ng kanyang bagong patahian, ang amoy ng mga bagong tela at ang kinang ng mga makinang naisalba niya ay nagdulot ng isang matamis na kirot sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang pinaandar ang isa sa mga makina. Ang bawat indayog ng karayom at ang ritmong nililikha ng pag-ikot ng ligid ay tila ba isang kanta ng tagumpay. Wala nang alikabok ng nakaraan. Tanging ang sinulid ng pag-asa ang kanyang hinahawakan. Ang bawat tahi ay simbolo ng pagbubuo niya sa kanyang sariling buhay, piraso por piraso, hanggang sa maging isang buong obra maestra. Bago ang pagbubukas, tinupad ni Maricel ang kanyang huling pangako sa sarili. Binisita niya si Ricardo sa huling pagkakataon. Sa likod ng malamig na rehas, ang lalaking dati ay tinitingala niya ay tila naging isang anino na lamang. Payat, maputla, at ang mga mata ay wala ng buhay. Maricel, ang balita ko ay malaki na ang negosyo mo, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hiya. Sana ay kahit kaunti, maalala mo ako. Ang hirap dito, Maricel. Ang dilim, ang dumi. Tumingin si Maricel sa kanya ng may kapayapaan sa puso. Narito ako para sabihing pinapatawad na kita, Ricardo. Hindi dahil nakalimutan ko ang ginawa mo, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa puso ko habang naglalakad ako patungo sa aking bagong buhay. Pinapatawad kita para sa aking sarili, hindi para sa iyo. Ibig bang sabihin, kukuha ka ng abogado para sa akin? Ang mabilis na tanong ni Ricardo, ang kasakiman ay muling sumilip sa kanyang mga mata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Pinapatawad kita, Ricardo, pero hindi kita kailangan at hindi ka na bahagi ng buhay namin ni Angel. Ang katarungan ay gumagalaw na at hahayaan ko itong matapos ang kanyang trabaho. Paalam na. Tinalikuran ni Maricel ang rehas, hindi pinapansin ang mga pagsusumamo ni Ricardo na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Sa kanyang paglabas, hinarap niya si Attorney Paulo na naghihintay sa kanya. Nalaman na namin ang tungkol sa bagong impormasyon kay Sheila, Maricel, sabi ni Paulo habang naglalakad sila. Hindi lang pala siya basta kabit. May dati na siyang mga kaso ng panloloko sa ibang lalaki gamit ang iba't ibang pangalan. Si Junior ay bahagi ng kanyang modus para makakuha ng sustento. Sa pagkakataong ito, wala na siyang kawala. At tungkol sa bata, huminto si Maricel. Alam ko na ang gagawin ko kay Junior Paulo. Ang bata ay walang kasalanan. Habang hinahanap pa ang kanyang tunay na ama na sinasabi ni Sheila, mananatili muna siya sa pangangalaga ko sa tulong ng DSWD. Hindi ko siya kayang itapon gaya ng ginawa ng kanyang ina. Nang makabalik si Maricel sa kanyang patahian, sinalubong siya ng isang hindi kilalang lalaki. May hawak itong isang itim na package na may nakasulat na pangalan niya. Ang lalaki ay mabilis ding umalis matapos iabot ang package. Nang buksan ni Maricel ang balot, naramdaman niya ang paghinto ng tibok ng kanyang puso. Sa loob niyon ay ang mga lumang larawan nila ni Ricardo na kinuha ni Sheila noong gabi ng anibersaryo. Ngunit ang mukha ni Ricardo
ay ginupit ng maingat sa bawat retrato. May kasama itong maikling nota na nakasulat sa isang lukot na papel. Anong nakasulat sa nota na nagpabago sa ekspresyon ni Maricel? At sino ang misteryosong nagpadala ng package na ito sa araw mismo ng kanyang tagumpay? Dahan-dahang binuklat ni Maricel ang lukot na papel na kasama ng mga ginupit na retrato. Ang bawat letra ay tila nanginginig. Bakas ang kawalan ng pag-asa ng taong sumulat niyon. Galing ito kay Sheila, ipinadala mula sa loob ng kulungan sa pamamagitan ng isang kakilala. Ate Maricel, simula ng sulat. Panalo ka na. Sa bawat gabi na nakaupo ako dito sa malamig na sahig, nakikita ko ang mukha ni Junior. Patawad. Hindi ko kayang maging ina sa kanya dahil tuwing tinitingnan ko siya, naaalala ko ang lahat ng kasamaang ginawa ko para lang mabuhay sa karangyaan. Huwag mo siyang hayaang maging katulad ko. Ikaw lang ang tanging pag-asa niya. Sa'yo na siya, dahil alam kong sa ilalim ng iyong kalinga, hindi siya lalaking puno ng puot, gaya ng kanyang mga magulang. Nabitawan ni Maricel ang papel. Ang bawat salita ni Sheila ay tila isang pag-amin ng pagkatalo, isang pagsuko ng isang pusong tuluyan ng nilamon ng sariling kadiliman. Tumingin si Maricel sa mga ginupit na larawan. Doon, nakita niya ang sarili niyang mukha, nakangiti, inosente, at puno ng pangarap. Ngayon, ang mukhang iyon ay napalitan na ng isang anyo na may lalim, giting, at karunungan. Naglakad si Maricel patungo sa opisina ng DSWD kasama si Attorney Paulo. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay puno ng paninindigan. Nang pirmahan niya ang mga dokumento para sa legal guardianship ni Junior, naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang sugatang puso na dahan-dahang naghihilom. Hindi niya ito ginagawa para kay Ricardo o kay Sheila. Ginagawa niya ito para sa bata at para sa sarili niyang katahimikan. Sigurado ka na ba dito, Maricel? Tanong ni Paulo habang nililigpit ang mga papeles. Ito ay isang malaking responsibilidad. Ngumiti si Maricel, isang ngiti na kasing liwanag ng bukang liwayway. Ang pag-ibig, Paulo, ay hindi lamang para sa mga taong karapat-dapat. Minsan, ito ay para sa mga taong pinakanangangailangan nito. Si Junior ay isang blangkong papel. Gusto kong isulat sa buhay niya ang mga salitang katapatan at pag-asa. Ito ang kanyang golden moment. Pag-uwi niya sa bahay, natagpuan niya si Angel na kalaro si Junior sa sala. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanilang mga ngiti. Lumilikha ng isang larawan ng tunay na pamilya na hindi nabuo sa kasinungalingan, kundi sa pagtanggap. Lumapit si Maricel sa malaking salamin sa kanilang sala. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na niya nakita ang isang biktima ng pagtataksil. Nakita niya ang isang arkitekto ng kanyang sariling buhay, isang babaeng bumangon mula sa abo ng pagkakanulo upang maging isang obra maestra ng katatagan. Nang gabing iyon, nagdaos sila ng isang simpleng hapunan. Naroon si Aling Tessie na nagluto ng kanyang espesyal na kakanin at si Attorney Paulo na nagdala ng prutas. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato at ang malakas na tawanan ni Junior habang sinusubuan ni Angel ay pumuno sa bawat sulok ng tahanan. Ang amoy ng masarap na pagkain ay hindi na amoy ng pait, kundi amoy ng bagong simula. "Nay, ang saya po natin ngayon," sabi ni Angel habang hawak ang kamay ng kanyang ina. "Salamat po dahil hindi kayo sumuko." Hinalikan ni Maricel ang noo ng kanyang anak. "Salamat din sa iyo, Angel, dahil sa iyo nahanap ko ang lakas na akala ko ay wala ako." Tumayo si Maricel at naglakad patungo sa bintana. Nakatingin siya sa madilim na langit na ngayon ay punong-puno na ng bituin. Ang hangin ng gabi ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha. Tila isang mahinang bulong ng pasasalamat mula sa tadhana. Malayo na ang narating niya mula sa gabing iyon ng anibersaryo kung kailan gumuho ang kanyang mundo. Sa wakas, natututunan ni Maricel na ang pinakamatamis na paghihiganti
ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang mabuhay ng maligaya, malaya, at puno ng pag-ibig sa kabila ng lahat. Ang sugat ng kahapon ay naging pilat na lamang na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang survivor, isang ina, isang babaeng nagtagumpay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang tahanan ni Maricel ay nanatiling maliwanag, isang parola ng pag-asa sa gitna ng anumang unos na darating. Dahil ngayon, alam na niya, hanggat may pagmamahal at dignidad, walang anumang kataksilan ang makakagiba sa isang pusong marunong lumaban at marunong magpatawad. Lumipas ang mga taon. Ang patahian ni Maricel ay naging isa sa pinakamalaki sa kanilang lalawigan, kilala hindi lamang sa ganda ng mga disenyo, kundi sa kabutihan ng may-ari nito. Si Angel ay nakapagtapos ng kolehiyo ng may karangalan, habang si Junior ay lumalaking isang mabait at matalinong bata. Tinatawag si Maricel na ina ng may buong pagmamahal. Nakalimutan na ba ni Maricel ang sakit? Hindi. Pinili niyang patawarin si Ricardo upang palayain ang kanyang sarili, ngunit nanatili ang alaala bilang isang aral na nagpatatag sa kanya. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang masaktan sa nakaraan. Nahanap ba nila ang kapayapaan? Oo. Ang kanilang kapayapaan ay nanggaling sa katotohanang hindi na sila nakadepende sa kahit kanino. Ang kanilang tahanan ay naging lugar ng kalinga para sa mga nangangailangan. Isang patunay na ang kabutihan ay laging nananaig. Anong aral ang iniwan sa atin? Ang kwento ni Maricel ay nagtuturo sa atin na ang pag-ibig na walang respeto ay isang kulungan at ang pagmamahal sa sarili ay ang tanging susi sa tunay na kalayaan. Ang bawat babae ay may kakayahang bumangon, lumaban, at muling lumikha ng isang buhay na mas maganda kaysa sa nakaraan. Dahil sa dulo ng bawat luha, laging may naghihintay na bagong umaga kung tayo ay may tapang na harapin ang liwanag.